Yan, magpapatuloy tayo. Buksan natin ang mga Biblia natin sa Acts chapter 23. Magpapatuloy tayo from verse 10 hanggang verse 22. Acts chapter 23, mula verse 10 hanggang verse 22. Acts 23, verse 10 hanggang verse 22. Now, nakakatuwa po at tunay na nakakapagbigay din ng kalakasan ang natapos po na anniversary na celebration natin last week. So I hope yun ay nakapagbigay ng pagpapalakas and even encouragement sa bawat isa. Kita sa ating mukha, no, ang bakas ng kasiyahan, no? Kung titingnan po ninyo yung mga pictures natin, tunay na nakakatuwa po. Ngunit, totoo din, last week, nailahad natin na may mga pinagdaanan or pinagdadaanan tayong nagpapahina sa atin. At minsan pa, ay nagdudulot sa atin na mag-isip na what if tumigil na lang ako? And what if umalis na lang ako? Hindi natin dapat i-invalidate or hindi natin dapat isawalang bahala ang ganitong pakiramdam o karanasan dahil tunay na nangyayari ito sa mga mananampalataya. Kahit na po na yung mensahe sa atin last week or even generally alam natin na bilang mananampalataya tayo ay may buhay or buhay na pag-asa. Pero again, dadaan po talaga tayo sa ganoong karanasan. Nagpapakita lang po iyon na kailangan talaga natin palagi ng tulong. Okay? At nagpapakita din iyon na kailangan natin palagi ng pagpapalakas mula po sa ating Panginoon na siyang tanging may kakayanan upang makapagbigay sa atin ng tunay na kaaliwan or tunay na comfort. Amazingly, ito po ang mensahe na makikita natin sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa salaysay dito po sa Acts chapter 23. Tayo po ay makinig, mamangha, at mapalakas sa pamagitan ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay magsitayo sa ating pagbabasa ng salita na ipapangaral ngayong hapong ito. Acts chapter 23, from verse 10 to 22, pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Nang lumalaki ang kaguluhan sa takot ng pinunong kapitan na baka lurayin nila si Pablo, ay pinababa ang mga kawal. Sa pilitang ipinakuha siya at siya'y ipinasok sa himpilan. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kinaumagahan nagkatipon ng mga Hudyo at nagsabuatan sa pamagitan ng isang sumpa na hindi sila kakain ni inom man hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Mahigit sa 40 ang sumama sa sabuatang ito. Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatanda at nagsabi, kami ay namanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anumang pagkain hanggang sa mapatay namin si Pablo. Kaya't kayo, pati ang Sanhedrin ay sabihan ninyo ang punong kapitan na kanyang ibaba siya sa inyo, na kunwari ibig ninyong siyasatin ng lalong ganap ang paratang tungkol sa kanya, at nakahanda na kaming patayin siya bago siya lumapit. Ngunit narinig ng anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ang tungkol sa kanilang pag-aabang, kaya siya'y pumunta sa himpilan at ibinalita kay Pablo. At tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, dalhin mo ang binatang ito sa punong kapitan sapagkat siya'y mayroong sasabihin sa kanya. Kaya't siya'y sinama at dinala sa punong kapitan at sinabi, tinawag ako ng bilanggong si Pablo at ipinakausap sa akin, dalhin ko sa iyo ang binatang ito na mayroong sasabihin sa iyo. At tinawakan siya sa kamay ng punong kapitan at sa isang tabi ay lihim na itinanong siya, ano ang sasabihin mo sa akin? Sinabi niya, pinagkasunduan ng mga Hudyo na sa iyo'y ipakiusap na iyong dalhin
bukas si Pablo sa Sanhedrin na kunwari may sisiyasatin pa silang mabuti tungkol sa kanya. Subalit huwag kang maniniwala sa kanila sapagkat mahigit na 40 sa kanilang mga tao na nag-aabang sa kanya. Sila'y namanata sa ilalim ng isang sumpa na hindi kakain ni inuman hanggang na siya'y kanilang mapatay. Ngayoy handa na sila at naghihintay sa iyong pagsang-ayon. Kaya't pinaalis ng punong kapitan ang binata at ipinagbilin sa kanya, huwag mong sasabihin kanino man na ipinagbigay alam mo sa akin ang mga bagay na ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat sa pagkakataon na muli ay marinig ang iyong salita. Patuloy naming hinihingi ang iyong pagbibigay unawa, karunungan sa amin na sa iyong salita kami po ay mapalakas dahil ikaw ay tunay na kumikilos at nag-iingat sa iyong mga tao. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo. Now, nakaraang linggo, natutunan natin na ang lahat po ng ginagawa at lahat ng lahat ng tinuturo ni Pablo ay dahil sa pag-asa at pagkabuhay muli. No? So yun yung dahilan at yun yung humubog ng kanyang ministeryo at ng kanyang mensahe. Ang katotohanan ng pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus ang punot dulo ng lahat ng kanyang ministeryo at kahit po ang paghihirap na dinadanas niya dahil sa mga akusasyon ng mga Hudyo na siyang ating binabasa ngayon, ang dahilan noon ay dahil ang pagkabuhay muli. Doon tayo tinuruan na ang pagkabuhay muli ang humuhubog sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Ito ay mahalaga sa kanilang kaligtasan at nagdudulot sa kanila ng pamumuhay na puno ng dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at pamumuhay para sa mga bagay na may walang hanggang halaga dahil sa pag-asa na sila din ay mabubuhay muli. Dahil ang Panginoong Yesus ay nabubuhay muli. I remember I said, ang mga taong Kristiyano na umaasa sa pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus, they can give their life away dito sa lupang ito, sa mundong ito. Why? Kasi alam nila they have life. They will live for eternity. Ang ganda no? Alalahanin niyo po yun. Ikaw na isang umaasa sa pagkabuhay muli, you can give your life away in this world. Why? You know, may buhay ka at yun ay walang hanggan. Nawa, maging totoo yun sa atin, sa ating ating mga ipinapamuhay. Now, sa ating pagpapatuloy, ipapakita naman sa atin ang katotohanan na bagaman merong pag-asa, no? Yun nga po, di ba? May pag-asa tayo na mamumuhay tayo sa walang hanggan. Pero sa ating pagpapatuloy, bagaman po katotohanan na merong pag-asa ang mga mananampalataya, hindi pa rin sila makakatakas sa pagkakaroon ng panghihina ng loob. Sino dito ang nanghihina ang loob? Di ba? Pero salamat po sa biyaya ng Diyos, ipapakita rin sa atin na ang Panginoong Yesus ay aktibong nagpapalakas sa kanyang mga tao. No, yun ang isa sa ating makikita. At ipapakita din sa atin na ang Panginoong Yesus ay aktibong nag-iingat sa kanyang mga tao habang sila ay dumadanas ng paghihirap para sa kanyang pangalan at ebanghelyo. Kaya tingnan natin in verse 10. Dito po sa verse 10, makikita natin dito na lubos na katakot-takot ang sitwasyon ni Pablo. Tingnan niyo po anong sinabi sa verse 10. Nang lumalaki ang kaguluhan sa takot ng pinunong kapitan na baka lurayin nila si Pablo, ay pinababa ang mga kawal, sa pilitang ipinakuha siya at siya ipinasok sa himpilan. Meron po talagang, dito niyo makikita, no, yung matinding at masidhing galit ng mga Hudyo kay Pablo. Kung matatandaan ninyo, sa ating pagbabasa, palagi nating nababanggit na nais talaga nilang patayin si Pablo. Hindi lang upang ikulong si Pablo, but nais nilang patayin si Pablo. Na upang mas magkaroon kayo ng ideya, kasi baka habang nagsasalita ako dito, nakikinig kayo, gusto nilang patayin si Pablo, pero it doesn't make sense.
Hindi siya nagkakaroon ng bigat sa atin. Ngayon, upang mas magkaroon kayo ng ideya kung gaano po katakot-takot at kung gaano ka kahirap ang pinagdadaanan dito ni Pablo, may salita po dyan sa verse 10 na sinasabi ng pinunong kapitan ay natakot na baka lurayin nila si Pablo. Alam niyo po anong ibig sabihin ng salitang lurayin? Lurayin. Sa original po na pagkakasulat, ito ay masasalin sa English na dismembered. Na ang ibig sabihin ay magkagutay-gutay, magkalasog-lasog, magkahiwa-hiwalay ang katawan. Di ba? Na-imagine nyo na po? Na-imagine nyo na? Ganito po kagrabe ang sitwasyon dito ni Pablo. Even yung pinunong kapitan, natatakot siya, pag hindi natin to kinuha, lasog-lasog tong taong to. Ganun po, kahirap ang pinagdadaanan ni Pablo. Nakita niyo po yan? Na-experience nyo na yan? Dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus, nasa ganun kang sitwasyon? Now, let us think of Pablo for a moment. Kalimutan muna natin yung ating sarili, no? Tingnan natin si Pablo. Ganito kagrabe ang sitwasyon ni Pablo. Ganito kahirap ang dinadanas ni Pablo dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus. At dagdag pa dyan, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng salaysay, tingnan niyo po sa verse 12 to 13. Anong sinabi dyan sa 12 to 13? Hindi ko nababasahin, pero ganun na lamang ang puot ng mga Hudyo kay Pablo to the point na anong ginawa nila? 40 mga Hudyo ang nagsabuatan. At hindi lang nagsabuatan, nanumpa. Nanumpa na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Ulitin ko po nanumpa sila. Nanumpa. They made a vow, parang kasal ba? They made a vow. No? Alam niyo po ba? Alam ng mga Hudyong ito na ang panunumpa ay para lang sa mga sacred na bagay. Sobrang ingat ng mga Hudyo dyan sa pagsusumpa. Sobrang ingat nila. Because higit sa lahat ng mga tao, sila ang nakakaalam kung gaano ka-sacred ang panunumpa. Ibig sabihin po, ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Manunumpa lang sila kapag ito'y may kinalaman sa Diyos. At dito nanumpa sila na nagpapakita na akala nila ang kanilang ginagawang ito ay para sa Diyos. Kaya nanumpa sila kasi they thought, akala nila ang ginagawa nilang ito ay para sa Diyos. Okay? Makikita nyo dito ang kanilang dedikasyon. Kasi kung hindi nila mapapatay si Pablo, ano mayari sa kanila? Ito yung magdadala sa kanila ng pagkamatay. Bakit? Anong pinanata nila? Hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Nakikita niyo? Alam nila yun, pero nanumpa pa rin sila. Why? Dahil gusto talaga nilang mapatay si Pablo. Ngayon, naiisip niyo po ba kung gaano kadelikado ang kalagayan ni Pablo dito? To the point na nasa labas, merong 40 mga Hudyo na numpa. Hindi kami kakain, hindi kami inom hanggat hindi namin napapatay ang si Pablo. Nakakatakot yun. Diba? At hindi lang yan. Hindi doon nagtatapos. Patuloy natin sa verse 14 to 15. Ano nangyari sa 14 to 15? Kinausap nila ang punong pare. Okay? Kinausap nila yung punong pare. Kinausap nila yung mga matatanda sa Jerusalem, even ang Sanhedrin, the highest ruling council of Jews, patungkol sa plano at panata nilang ito. Ibig sabihin, nakikipagkuntsaba sila. Okay? Hinihikayat nila na kunwari ay ipagpapatuloy nila yung paglilitis at habang papunta na sila Pablo sa lugar ng paglilitis ay doon, tatambangan nila si Pablo at papatayin nila si Pablo. At kung titingnan natin sa verse 21,
merong sinabi sa verse 21, ngayoy handa na sila at naghihintay. Bakit po sinabi yan sa verse 21? Ibig sabihin, pumayag ang punong pari, pumayag ang mga matatanda sa Jerusalem, pumayag ang Sanhedrin sa planong iyon. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, kahit ang mga matataas na opisyal ng mga Hudyo ay kasama sa plano ng pagpatay kay Pablo. Hindi lang yung 40 citizen ng mga Hudyo, but even the highest ruling council, even yung mga elders. Alam niyo ba yung mga elders na mga ano? Sila yung mga tagagabay, sila yung parang alam niyo yun, mga spiritual men. Imagine that. Kahit ang matataas na opisyal ng mga Hudyo ay kasama sa plano ng pagpatay sa kanya. Sa makatuwid, ganito po kadelikado ang kinakaharap ni Pablo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, no? Tunay na nakakapanghina at nakakatakot ang malagay sa ganitong kalagayan. Di ba? Sa katunayan, bagaman sinabi ni Pablo, di ba, sa mga nagdaang chapters, na handa siyang mamatay para sa Panginoon, di ba? Sabi niya, hindi lang ako handang ikulong or itali, but handa rin ako mamatay, sabi ni Pablo. Pero alam niyo po ba, natakot pa rin si Pablo. Natakot po si Pablo sa pagkakataong ito. Naramdaman niya po yung takot. Nanghina si Pablo. At kailangan niya ng kalakasan. At gusto kong pakaisipin niyo ito ng mabuti. Ilagay niyo po ang inyong sarili sa kalagayan ni Pablo. Pwede? Imagine for a moment na ang kalagayan ni Pablo, ikaw yon. Di ba? At ikumpara natin ang dahilan ng ating panghihina ngayon sa dahilan ng panghihina ni Pablo. Okay ba? Nagmamatch ba yung level? Nagmamatch ba yung level? Ako, nanghihina ako kasi... Okay, kung ano mang dahilan ng panghihina mo, sige, ilatag mo yan. Ilatag natin sa dahilan ng panghihina ni Pablo. Match ba? Well, mga kapatid, hindi ko po nais na isawalang bahala ang nararamdaman natin. Hindi yun ang purpose ko dito. Pero gusto ko lang po makita natin na kung mahirap ang pinagdadaanan natin, okay, at tunay na nakakapanghina ang pinagdadaanan natin, nawa ay makita natin na meron pang ibang tao ang dumanas ng mas mahirap na sitwasyon kaysa sa atin. Ngunit sila'y nakapagpatuloy. Ngunit sila'y nanatili. Kita niyo po yon? Pero alam niyo po, kung sila man ay nanatili, hindi iyon dahil sa kanilang kalakasan. At ganun din si Pablo. Alam natin na, sa susunod na mga kabanata, nakapagpatuloy si Pablo, di po ba? Even the last chapter of Acts, nakapunta siya sa Roma at siya'y nakulong doon at malayang naghahayag ng ebanghelyo. Nakapagpatuloy si Pablo, bagaman siya'y nanghina sa tagpong ito. Ngayon ang tanong, bakit? Paano nangyari yon? Paano siya nakapagpatuloy? Tingnan natin. Balik tayo sa verse 11. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya. Ano nangyari? Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Dito po mga kapatid, pinalakas ng Panginoong Hesus ang loob ni Pablo. At hindi lang iyon. Hindi lang po pinalakas ng Diyos ang loob ni Pablo, bagkus sinigurado niyang hindi siya nila mapapatay. Paano? Paano binigyan ng Diyos ng katiyakan si Pablo na hindi siya mapapatay? Sa pagbibigay ng katiyakan kay Pablo na siya ay magpapatotoo para sa pangalan ng Panginoon sa Roma. So hindi man direkta, pero indirectly sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus kay Pablo, hindi ka mamamatay. Bakit?
Sapagkat kung paano kang nagpatotoo sa akin sa Jerusalem, ganun din magpapatotoo ka sa akin pangalan sa Roma. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay dito, Pablo. Hindi ka mamamatay, makakapunta ka sa Roma. You will testify in my name. Kaya lakasan mo ang loob mo, huwag mong tingnan yan. Nakakita niyo po yon? Sa makatuwid, ang Panginoong Hesus ang nag-ingat sa kanya at hindi ang sitwasyon ni Pablo ang magdidikta, kundi ang kalooban ng Panginoong Hesus sa kanya. Yun ang magdidikta ng kalakasan ng isang mananampalataya, not your situation. Hindi yung dinadanas mo, but kung ano ang kalooban ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Yun ang magdidikta dapat ng nararamdaman mo. Kinausap at pinalakas siya ng Panginoon sa panahon na higit niya itong kailangan. At hindi lang po yan. Tunay na iingatan siya ng Panginoon. Bakit? Patuloy natin na naudlot natin na pagtingin sa salaysay, verse 16. Balik tayo sa verse 16. Sa probidensya ng Diyos, di ba po may plano na pumatay sa kanya? Pero verse 16, sa probidensya ng Diyos, may nakarinig sa plano at panata ng mga Hudyo. Di ba? Sabi dito, iyon ang anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo. Hindi po ba nakakamangha? Sobrang konti lang ng impormasyon natin patungkol sa pamilya ni Pablo. Try nyo, search nyo kung anong family background ni Pablo. You will never find any other information. Pero hindi po ba nakakamangang isipin na out of nowhere, biglang sasabihin sa atin na may pamangkin pala si Pablo? At sinabi yon sa sitwasyon pa na hindi natin inaasahan. Di ba? Malinaw po na probidensya ito ng Diyos. At dahil dito, verse 17, sinabi ni Pablo sa centurion na may sasabihin ng pamangkin niya sa punong kapitan. At alam niyo po ba, sabi ng mga ilang scholars and commentaries, maaaring hindi pahintulutan ng centurion ang pakiusap na ito ni Pablo. Hindi necessary daw, hindi kailangan pahintulutan ng centurion ang request ni Pablo. Pero ano nangyari? Pinahintulutan siya. Sa makatuwid po, hindi man direkta, pero ito ay pagpapamalas muli ng probidensya ng Diyos. Bakit? Kasi sa verse 18, pumayag ang centurion at isinama ang pamangkin ni Pablo at dinala sa punong kapitan. At sa verse 19 hanggang 22, nasabi ng pamangkin ni Pablo ang plano at sabuatan ng mga Hudyo sa punong kapitan. At anong nangyari? Ang punong kapitan ay naniwala. Kung kaya, yung susunod na tagpo na siyang ating aaralin sa susunod na linggo, ipapadala ng punong kapitan si Pablo kay Felix na gobernador na tinitiyak na madadala siya doon ng ligtas. Hindi pa natin binasa, pero kung babasahin nyo yung 23 hanggang 35, makikita nyo, sinigurado ng punong kapitan na safe na makakapunta si Pablo kay Felix. At alam nyo, ano muli ang nakakamangha dito? Ang punong kapitan ay naniwala sa batang lalaki. Hindi ganun kadali maniwala ang mga opisyales ng Roma. Pero naniwala ito. Ang muli, ito ay pagpapakita ng probidensya ng Diyos at kung kaya, naingatan po si Pablo. Kaya totoo, ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Di ba? Sa makatuwid po, pinapakita sa atin ng tagpong ito. At ito po ang mensahe para sa atin sa hapong ito. Tunay na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan ng kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Yan po yung mensahe. Tunay na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Well,
kung mapapansin ninyo, hindi ko po sinabi na ang mensahe ay ang Panginoong Hesus ang ating kalasag. Hindi ko po sinabi na ang Panginoong Hesus, ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kapahamakan at kamatayan. Bagaman ang mga ito ay pwede mangyari, pero ayaw ko pong mabigyan kayo ng maling pag-aakala na ang pagliligtas ng Diyos ay patungkol lang sa pagkakaligtas sa atin mula sa mga kapahamakan o pighati o paghihirap. Ayoko pong lumago tayo. Ayoko pong magpatuloy tayo ng mga Kristiyano na ang alam natin, na ang iniisip natin, na kapag sinabi mong nililigtas ka ng Diyos, iyon ay paglayo sa iyo sa kapahamakan. Na kapag sinasabi mong nililigtas ka ng Diyos, iyon ay paglayo sa iyo sa pighati. Ayoko pong maisip ninyo na kapag sinasabi mong ililigtas ka ng Diyos, iyon ay paglayo sa iyo sa paghihirap. No. Dahil sa katunayan, ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon ay maaari pong magdulot ng paghihirap. Ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon ay maaari magdulot ng pighati. Kahit po ang kamatayan sa kanyang mga tao. Nakakamangha, Thursday, ano nangyari sa Thursday? Bible reading natin, di ba? Schedule ng Bible reading natin. Tingnan ko nga sino nagbasa. Anong story doon? Thursday. Anong story doon? Nagreklamo ang mga Israelita. Exodus. Reklamo sila, ano ba to? Ililigtas kami ng Diyos, ilalabas kami dito, pero mas naghirap kami. Ano ba yan, Moses? Di ba? Nabasa niyo yan? Di ba? Nagreklamo sila kay Moses. Sinabi mo, ilalabas kami dito, pero ngayon, mas naghirap kami. Yun is a good example na kapag sinasakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban, it doesn't mean na palaging maginhawa. Di ba? Hindi po maginhawang buhay, hindi po masaganang buhay, at hindi po komportableng buhay ang laging dulot ng pagkilos ng Panginoon sa kanyang iglesia. Tandaan niyo po yan. Kapag kumikilos ang Diyos, hindi yan ibig sabihin na giginhawa buhay mo. Hindi ibig sabihin na sasagana ang buhay mo. At hindi ibig sabihin na magiging komportable ang buhay mo. Hindi po nangangahulugang sumusunod ka sa Panginoon ay puro maganda na lang ang mangyayari sa buhay mo. Pakinggan niyo po yan. Hindi ibig sabihin na sumusunod ka, puro magaganda na lang mangyayari sa buhay mo dahil sumusunod ka. Hindi po ganun. At dapat tanggalin po natin yan sa ating pag-iisip. Sa katunayan, si Pablo ay lubos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ito yung pinakamagandang halimbawa sa atin. Pablo. Pwede nating masabi, he is the greatest apostle possible. Grabe yung pagsunod niya sa Diyos. Pero ano, komportable ba buhay niya? Hindi. Sa katunayan, ang lubos na pagsunod niya sa kalooban ng Diyos ang nagdala sa kanya sa lubos na pagkahirap at pagpigati. Kita niyo yun? Labis na paghihirap. Nasa bingit pa siya ng kamatayan. Di ba? Kaya wag din nating iisipin na kapag tayo ay naghihirap, iyon ay dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Wag din nating iisipin na ganun. Bagaman, maari yun. Pero hindi laging ganun. Mali at delikado ang gantong pag-iisip. Bakit? Di ba? Naisip mo, ay, naghihirap kami ngayon, wala kami makain, konti lang yung netseldo ko. Kasi hindi ako nag-obey, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Maling pag-iisip yun. Kasi hindi natin namamalayan, kapag ganun tayo mag-isip, binabase natin sa ating mga gawa ang nangyayari sa ating mga buhay. Performance yun. Performance-based ka. At di natin namamalayan na ini-expect natin na kapag sumusunod tayo sa Panginoon ay dapat pagkalooban niya tayo ng mga magagandang pangyayari sa ating mga buhay. Di ba? Na dapat maganda ang nangyayari sa ating buhay. At sa kabilang banda, tanggap natin na kapag di tayo sumusunod, di maganda ang mangyayari sa ating buhay. Again, mali po ito. Mali yung pag-iisip na yan. Tandaan niyo po yan. Hindi kumikilos ang Diyos base sa performance mo.
siya ay kumikilos base sa kalooban niya sa buhay mo. Tandaan mo yan. Kumikilos siya sa buhay mo base sa kalooban niya sa buhay mo. Hindi iyon nakabase sa katapatan mo. Hindi rin iyon nakabase sa katigasan ng ulo mo. Nakabase yon sa katapatan niya at kalooban niya sa buhay mo. Bagaman oo, ang disiplina ay darating sa mga anak ng Diyos kapag sila ay matigas ang ulo at iyon ay masakit. Pero tunay din na kahit sa mga masunuring mga anak ng Diyos, dadanas din sila ng sakit. Ang pinupunto ko po mga kapatid, ay isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban at kasama doon kahit ang paghihirap ng kanyang mga tao. At iyon ang nakita natin dito sa sitwasyon ni Pablo. Pero ang mensahe sa atin sa umagang ito ay sa kabila ng lahat ng mga ito, tunay na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan ng kanyang kalooban sa kanyang iglesia. At iyan ang katotohanan ng lubos na magbibigay aliw or comfort na siyang magpapalakas po sa atin. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, may nangihina ba dito? Nangihina ka ba? This is your comfort. Tunay na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan niya ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Hindi ang pagkakaroon ng komportableng buhay o buhay na malayo sa kapahamakan sa mundong ito ang comfort na meron ng isang mananampalataya. Kundi ang pagkaalam sa katotohanan na sa kanyang buhay ang Panginoong Hesus ay aktibong kumikilos at isinasagawa ang kanyang kalooban. That's your greatest comfort. Knowing na alam mo kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga ng isang komentaryo, hindi natin laging naiintindihan kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang pamamahala sa ating buhay. Pero makakasiguro tayo na siya ay kumikilos sa bawat pangyayari sa ating buhay para sa mabuting layunin. Ganun ka dapat mag-isip. Hindi ito nangangahulugang makikita natin ang layuning iyon bago tayo mamatay. Pwede hindi natin makita yung purpose, bakit ka nagdumanas ng ganyan. Pero nagbibigay ito ng kapanatagan na kahit ang pinakamaliit na bagay ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. And last night, bago kami matulog, again, in our simple family family worship, my wife shared to me na ang oras pala din, no, is a creation of God. Time is a creation. Created yun ng God. So time is perfect. Lahat nangyayari, kahit yung mga delay, kahit yung mga unexpected na iinit yung ulo mo, kaya hindi mo nagawa yung isang bagay, alam mo, that is part of God's providence and will para sa'yo. Kaya kung ang pag-iisip mo ng bawat nangyayari sa buhay mo ay parte ng kalooban niya, there is a greater chance na hindi ka manghihina. Kasi magiging tama yung tugon mo. Bakit kaya yung pamilya ko hindi pa nananampalataya? Bakit kaya ako, grabe naman yung pagsisimikap ko pero ba't wala pa rin dumadating? If nalalaman natin ang katotohanan that God is working according to His plan, it will be a great comfort sa atin kahit na hindi pa dumadating yung bagay na iyon. Kaya nga, napag-usapan namin kagabi, kaya talaga may mahalaga ang pagbabago ng isip sa salita ng Diyos. Kasi kung titingnan mo, hindi pa rin nananampalataya yung magulang ko. Iiyak ka lagi, manghihina ka lagi. Alam mo nang sasabihin mo, struggle ko yun. But actually, that's not a struggle. Why? Ba't hindi siya struggle? Will yun ng God sa'yo eh. For what purpose? Para sa iyong growth and para sa iyong sanctification. And kung yan ang pag-iisip mo, yung struggle na yan is actually a gift for you.
Kaya, imbis na manghina ka, mapapalakas ka. Imbis na magreklamo ka, you will thank God. Okay, Lord. Ito pala, pinahintulutan mo itong mangyari kasi I know you're working in my life for my good and for your glory. At lagi kong binabanggit sa inyo, hindi po ang kasalukuyang kabutihan ng pinakapunto ng focus ng Panginoon sa atin, but the ultimate good, and that is our salvation. Di ba? Kaya, meron bang paghihirap sa buhay mo ngayon? O meron bang tagumpay sa buhay mo ngayon? Nasa panahon ka ba ng sagana, komportable at masaya? O nasa panahon ka ng pigati, paghihirap at kalungkutan? Tandaan mo ang katotohanan ito. Tunay po na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. And that includes you. Kabilang ka doon bilang mananampalataya. Tingnan mo ang kabuuang nangyayari sa buhay mo at magtiwala na ang Panginoon mo ay kumikilos sa buhay mo, again, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga kapwa mananampalataya mo at para sa kabuuang layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ang buhay mo is not only for you. The outworking of God relates doon sa kapwa mananampalataya mo and in general sa kanyang iglesia. Gaya nga ng sinabi ko sa mga nagdaang linggo, ang Diyos ay kumikilos. Again, ito yung sinabi ko na kanina. Hindi lang para sa kasalukuyang ikabubuti ng kanyang mga hinirang, kundi para sa ganap na ikabubuti nila at iyon ay ang kaligtasan. Iyon ang ating pag-asa. Iyon din ang ating comfort. Kahit ano man ang mangyari, ang Panginoon ay kumikilos upang dalhin tayo sa ating kaligtasan. At iyon ay ultimately for His glory. Kaya, gaya ni Pablo, na dumaadaan sa paghihirap, tingnan niyo po ano nangyari. Tingnan niyo po anong ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi lang siya pinalakas by word, but iningatan siya. Why? May will ako sa iyo eh. Ang kalooban ko, ihayag mo yung pangalan ko doon sa Roma. So, bakit ka manghihina? Kahit na anong plano ng mga taong iyan, hindi yan mangyari sa iyo. Bakit? Kasi may kalooban ako para sa buhay mo. Ganon din sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya. Kaya anong gagawin natin? Well, gaya ng nakita natin dito, ang pagpapalakas ng Panginoong Hesus ay sa pamagitan ng kanyang direktang pakikipag-usap kay Pablo at kanyang probedensya sa pamagitan ng pamangkin ni Pablo. Ito po ay mangyayari pa rin sa atin sa kasalukuyang panahon. May ipag-usap ang Panginoon sa atin? Directly? No. Hindi na po mangyayari yon. Pero ang Panginoong Hesus ay kumakausap pa rin sa atin. Alam nyo? Alam niyo po ba? Ang Panginoong Hesus ay direkta pa rin kumakausap sa atin. Alam niyo po yon? Hindi nga. Nangyayari pa rin yun. Yung ginawa ng Panginoong Hesus kay Pablo dito, nangyayari pa rin yun ngayon. Hindi lang visually and verbally. Hindi lang ganon. Ngunit nandyan ang kanyang salita. Nandyan ang kanyang banal na kasulatan at banal na espiritu. Kaya basahin, aralin at pagbulay-balayan natin ito. Sigurado nandyan ang patnubay at comfort ng Panginoong Hesus sa atin. Patuloy din tayong manalangin. Naririnig tayo ng ating Diyos. Patuloy tayong manatili sa samahan ng ating mga kapwa mananampalataya. Ang lokal na iglesia, dahil sa kontekstong ito, malinaw na kumikilos ang Diyos sa pagpapatibay, pag-iingat at pagpapalakas sa bawat isa. It is in the context of the church that a believer is being encouraged. Ibig sabihin po, samantalahin natin at gamitin natin ang mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Iyon ang kanyang mga kaparaanan upang tayo ay patuloy na panatilihin
at palakasin. Gaya nga ng sabi ni John Calvin, kung kinakailangan ng pananampalataya ni Pablo ay madalas pang palakasin at pagyamanin, wala sa atin ang hindi nangangailangan ng mas marami pang tulong. Sabi niya, kung si Pablo nga nangangailangan, di ba, na ng pagpapalakas, lalo na po tayo. At nagpatuloy siya, ang ating tiwala sa Panginoon na hindi palaging magiging ganon katatag. Sabi niya, no? He acknowledged, no? Hindi laging magiging ganoon katatag gaya ng nararapat dahil patuloy nating nararanasan ang presensya ng kasalanan. Kaya, anong sabi ni John Calvin? Dapat nating samantalahin ang mga tulong na ibinibigay ng Diyos. Samantalahin natin yung mga tulong na binibigay ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. At ano yon? Ang pananalangin, sabi ni John Calvin, pakikipagkapwa sa Kristiyano, ang ipinapangaral na salita at ang mga sakramento. In short, the means of grace. Make use of the means of grace kasi kaparaanan niya ng biyaya ng Diyos. Kaya last night din, napag-usapan namin, kasi marami kami napag-usapan, and nasabi namin na, kaya totoo pala talaga, no, that our enemy, ang ating laban ay hindi against flesh and blood, hindi laban sa tao, but against the rulers, the dominions, and the powers of this dark, yung kalaban natin is sila Satanas. Kaya anong sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6? Wear the full armor of God, di ba? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword, which is the word of God, the readiness to share the gospel. Tanungin ko po kayo, paano nyo isusot yun? Di ba sabi ni Pablo, wear the full armor of God para makalabang kayo sa mga lies ng enemy. May nakakaalam ba dito paano nyo isusot yung helmet of salvation? Yes. Through the word of God. You wear the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword, which is the word of God, and the readiness to share the gospel through the word of God. Manatili ka dun. Ang ibig sabihin ni Pablo is hindi literal na salvation. Ang ibig sabihin ni Pablo, remind yourself of your salvation in Christ. Ipaalala mo sa sarili mo yung katuwiran ni Kristo na nasa iyo. At doon malalabanan natin ang bawat araw ng kalaban. Renew your mind. Di ba? So mga kapatid, sa pagtatapos, nakita natin sa tagpong ito na lubos na napakahirap pinagdadaanan ni Pablo. Kaya nga po nung ako naghahanda ako, nahiya ako kay Pablo. Ako yung paghihirap ko, yung masakit yung mata ko kasi sa pag-aaral. Yung paghihirap ko, yung pagbabudget ng pera. Yung paghihirap ko, yung katamaran ko, kaya hindi ako nag-share ng gospel sa labas. Yung paghihirap ko, yung lagi ako natutulog, kaya konti na lang oras ko magbasa ng iba pang libro. Ganun yung paghihirap ko. Self ba? Si Pablo, naghihirap dahil sa obedience kay Lord. Yun yung source of niya, kahinaan. Kaya hiyang-hiya ako kay Pablo. Pero sabi ko nga po, hindi ko isinasawalang bahala yung paghihirap natin. Pero I just want you to see, there's greater, far greater, na dahilan upang ikaw ay manghina. Sabi nga ni Pedro, kung ikaw ay dadanas ng paghihirap, maghirap ka na dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung naghihirap ka dahil sa sarili mong pagnanasa, pagnanais. Diba?
So, dito nakita natin ang labis at napakahirap na pinagdadaanan ni Pablo. Ngunit, tunay na hindi siya pinabayaan ng Panginoong Hesus. Nagpakita at nagbigay ng mga salitang tumitiyak na hindi siya mapapahamak. And hindi lang iyon. Pinatunayan ng Diyos na hindi siya mapapahamak sa pamagitan ng probidensya, na sa pamagitan ng pagkarinig ng pamangkin. Out of nowhere, sumulpot yung pamangkin ni Pablo. Hindi natuloy ang plano at sabuatan ng pagpatay sa kanya. At ito ay hindi lang upang ingatan ang tao ng Diyos, kundi parte ito ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Kung kaya po ang mensahe sa atin sa hapong ito, tunay na kumikilos ang Panginoong Hesus upang isakatuparan ng kanyang kalooban sa kanyang iglesia. At ito ang ating lubos na kaaliwan. Ito yung great comfort na meron tayo. Hindi po ang pagkakaroon ng katiyakan na walang masama o walang mahirap na sitwasyon na mangyayari sa iyo. Hindi po yun yung comfort mo. Dahil sa katunayan, dadaan ka sa paghihati, dadaan ka sa paghihirap, dadaan ka sa panghihina. Ngunit, sa kabila po ng mga iyon, ang lubos na kaaliwan ay ang katotohanan na aktibong kumikilos ang Panginoong Hesus sa atin na mga mananampalataya. Hindi lang para sa kasalukuyang ikabubuti natin, kundi ultimately ito ay para sa ating kaligtasan at kanyang kaluwalhatian. And so, ginagawa niya ang kanyang kalooban sa buhay mo. So, kung ano man ang kung ano man ang dinadanas mo ngayon, may pigati man, may paghihirap man, tandaan mo, God is working His will for you. May dahilan bakit nangyayari yun sa'yo. It is for your growth, it is for your sanctification. Kaya imbis na malugmok ka, isipin mo yung katotohanan ito. God is working. Hindi ko man makita ngayon. Pero ano yung natutunan natin last time? Gawin mo lang kung anong kalooban niya at that present time. Read His Word, that His will, pray to Him, obey Him, lumayo ka sa mga kasalanan. Gawin mo lang yon. And wait. Hintayin mo ang pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. Kaya ang hamon sa atin, ikaw ba ay dumadanas ng paghihirap? Ikaw ba ay dumadanas ng pagkahina? Pagkawala ng gana o pagkadismaya? Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, ito rin ang sinasabi sa atin, lakasan mo ang iyong loob. Ginagawa ng Diyos ang kalooban niya sa iyong buhay. Paniwalaan mo yun. Samantalahin mo ang kaparaanan ng kanyang biyaya, salita, pananalangin, sakramento at ang iglesia. Makakatiyak ka na sa probidensya ng Diyos, nasa kamay ka ng kanyang pag-iingat. And He is outworking His will in your life. Ganun kaganda yung pag-asa na meron ng isang mananampalataya. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for such a comfort. Pinakita mo sa amin sa pamagitan ng tagpo na kung saan si Pablo ay dumadanas ng higit at labis na katakot-takot na sitwasyon na tunay nakakapanghina. Ngunit tunay na ikaw ang siyang kumilos at sa probidensya mo ay iningatan mo si Pablo. Hindi lang para hindi siya dumanas o hindi siya mamatay, pero dahil ginagawa mo ang kalooban mo sa buhay niya. And that is our greatest comfort. Knowing na sa buhay namin, kumikilos ka aming Panginoong Hesus upang isakatuparan ng iyong kalooban sa amin. Na sa bawat maliliit man na nangyayari sa among buhay, iyon ay parte ng pagsasagawa mo, ng kalooban mo para sa amin. At tunay ng iyong kalooban
ay perpekto at ito ay para sa aming kabutihan, sa aming ikabubuti, at higit sa lahat, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon at nawa panalangin ko na napalakas ang bawat isa at patuloy namin itong panghawakan upang sa pagkakataon na kami man ay dumanas muli ng paghihirap at panahon ng kalungkutan, kami po ay mapaalalahanan ng katotohanan ito at muling mapalakas. Ito aming panalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.